mostly mga katanim, kapag nagtanim tayo ng olmeti katulad nito, nasa harapan ko, ayan, meron mga kakaibang o iilan sa mga kakaibang lumalabas katulad nito. Ang tawag nito mga katanim ay off kung tawagin. Edible siya, masarap nga eh. Kaso kung pipilitin natin mga katanim na mapalabas ulit natin o maitanim natin dahil malaki nga siya, kakaiba doon sa olmeti, hindi natin magagawa. Kung tawagin ito ay off, off, ayan, yan, kung tawagin siya. Ganda, di ba? Ganda mga katanim, kita nyo naman. Ngayon mga katanim, paano ba yun makuha? Well, kahit sadyain natin madalang, madalang siya lumabas. Sa mga sabihin natin sa isang batch natin na olmeti na katulad nito, well, siguro pasalamat ka na kung mayroong isa, kung gugustuhin mo. Pero sa uniformity na case, mga katanim, sa ganito, na may kakaiba, well, kung kakainin natin, edible pa rin, masarap. Love pa din. Sabi ng iba, baka daw sa nutrient solution, nung seedling pa lang. Baka naman daw sa setup. Baka naman daw tawag nito blindness daw. Aba, kung ano-ano mga hak-haka. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga ganyang katanim. Minsan gawan din natin ng sarili natin pagre-research. Ayan. Masasabi ba yung katanim na genetic na yan na may well, nasa seeds yan may mga lumalabas talaga, reason yan sa seeds, possible reason ito mga katanim, pero makikita nyo ito yung olmeti, yan, maganda pa din, siksik sa dahon, yan di ba? Para makita ko din, yan, siksik sa dahon, ganda di ba? Daming dahon. Ikumpara nyo na lang yung tanim nyo na olmeti na ganitong size. Ito yung kamay ko. Ganyan. Ganyan ba yung dahon ng olmeti mo? Nabibilang mo ba yan? Ganyan ba ang dahon mga katanim ng olmeti nyo? Kung hindi, magtaka na kayo. Di kaya sa seeds, parehas naman tayo ng seeds na ginagamit. Di kaya sa nutrient solution? Well, possible. Di kaya sa setup mo? Possible din. Di kaya katanim dahil sa sunpot mo? Possible din. Maraming reason mga katanim, maraming factor dahil sa ganyan, Pero dito sa ibang factor 'yan, Kung sa 1,000 ay halos 500, problema na 'yan ng seeds. Di ba? 500 ng ganito mga katanim ang lalabas. Problema na ng seeds 'yan kapag ganyan. Pero kung sa 1,000, isang batch na ganito, isa lang, magpasalamat ka. Kasi dapat ang lumabas ko, nagtanim ka ng olmeti, dapat olmeti din lumabas. Di ba? Pero ito, nagtanim ako ng olmeti, pero may kakaibang lumabas. Thank you na lang. Di ba? Para love yun. Ito yung olmeti ko ngayon, mga katanim. Ganyan. Di ba? Ganda. Yan. So, punta tayo doon, mga katanim, Samahan nyo ako doon. So, ito, mga katanim, ito yung ating mga olmeti for next batch. Ito, sana humabol ito sa ating New Year. Kanga. Meron pa naman tayo doon, nagtatangkaran doon. Ayan, lumalaki na. Pero, ito yung ating magandang olmeti. Ayan. Ginamit dito mga katanim sa mga nagtatanong, sa mga mag-hydroponics. Sa mga nag-hydroponics, anong nutrient solution ang gamit mo dyan katanim? Kiss Plus lang, ito mga katanim. Kiss Plus. Available yan sa orange at saka sa blue platform natin. Ayan, Kiss Plus, ang daming dahon, di ba? Sana ganyan din yung olmeti nyo. Ayan. Yan. Okay. So, tuloy tayo doon. So, ito, left and right.
Ayan, ha? Ganyan ang Olmeti. Ayan. So, yan. Ang tawag dito sa system na ito mga katanim ay NFT. Aba, napapansin ko katanim alternate. Yes, no? Para bumilog sila. Ayan, nakikita nyo na, bilog na bilog. Yan, kasi pag nagsasapawan, nagsisikuhan na sila, doon na sila mag-start tumangkad. Pag nagsisikuhan sila. Oh, ayan. So, ito yung aking seedling area naman. So, ito yung tanim ko. Ito yung ating kristala, mga katanim. Ayan, kristala to. Hindi yan, hindi yan pelletize. Ito ay raw seeds. Cristaletus. Kristala yan, ha. Cristaletus, mga katanim. Cristaletus ito. So, ito, mga katanim, na-testing ko to nung summer. Napakaganda nito. Well, kung titingnan nyo naman, almost 98% sa 100 kong tinanim. Asa na yung isa? Ito, isa. Hindi tumubo. Ayan na. Oh. So, isa. Ito, may defect. Yan, ha? So, 98% sa 100 kong tinanim, may dalawa. Oh, well, pasado sa akin. Pero ito, dalawang pwede natin transplant yan. Okay? So, the way na tinatransplant natin yan, madali lang. So, ito naman yung mga Olmeti natin na seedling. Yan. Pagka-harvest yung mga nandun, mga katanim, pag na-harvest natin yon, ililipat na natin to. Alternate pa rin katulad nito, mga katanim, na bilog na Olmeti. Yan. Ito ba? Ayos. Kakaiba ito, no? So, yung ating off na variety, no? Off kasi kakaiba siya dito sa regular na Olmeti na tinanim natin. No? Hindi siya sinasabi na off, na ang pangalan talaga ng buto ay off. No? Hindi ganon, no? Yan. Olmeti. Basta magandang sun path nyo, yung sa positioning ng greenhouse nyo, maganda katanim kasi east to west. Well, pag December, nagbabago na yung Pag June, nandun yung sun path ko. Pag December, nandito. Check mo maigi yan, no? Tingnan nyo maigi yan. Yan ang Olmeti ko, mga katanim, ha? Ba? So, ito sili, tatransplant natin yung susunod, mga katanim. Okay? Transplant natin, tapos ito yung ating off variety. Yan. Ganda. So, ito yung greenhouse natin, mga katanim, ha? Yan. Ganda na. So, ang may sunrise ko, sunlight ko na lang, mga katanim, yung may sunlight ko lang, yung dito na part. Dito wala na halos. So, doon na part, kasi nandun na yung sunset. Pa-sunset na naman tayo. Diba, mga katanim? Love yan. Diba? So, yan, ha? Yan ang ating off variety. Ito yung ating NFT. Styro ng mega packaging. Yan. NFT insulator ito, mga katanim, ha? Ito yung ating pinag-alisan ng itong styro. Mega packaging ito. Ginagawa natin sa mega packaging. Pero pwede kayo bumili nito, ha? Hindi ko ito pag-aari. Ito ay isinishare ko, mga katanim, sa lahat. No? Kasi yung hydroponics, tropical country dito sa atin. So, tropical country tayo dito. So much better na gamitin natin insulated materials katulad nitong styro na mega packaging. Then styro ulit ang baso ko. Yan, no? Styro ulit yung baso para, well, maganda. Kita nyo naman resulta. Mapalamig yung system natin, at the same time mapalamig yung tubig. Diba? Yun yung kailangan nating gawin. Mapalamig. Kasing lamig ng X nyo. Yan, mega packaging, ha? Okay.
So, kanina sabi ko, paano yung ililipat mo at anong pwede na ba yung transplant? Subukan natin. Mostly ang tinatransplant natin, medyo malalaki na katulad nung sa seedling natin. Ito, seedling ng mega packaging ito ha. Ito, seedling tray ng mega packaging yan. Ayan, no? Well, mga tanim ako dito, kinalaban, may nagbigay sa akin ito, Carolina Reaper, pero ang germination rate nito, mababa masyado. Oh, well, ito yung Habib, no? Love yan, kaya Habib, tapos Nemafire. Oh, diyan, may kailangan na siya ilipat kasi natatabunan yung iba sa ilalim, oh. Kita ba? Natatabunan yung iba sa ilalim. Okay, so subukan natin mga katanim, ilipat, no? I-transplant natin yung domoble na buto doon sa ating kristala kasi nga itong kristala natin ay raw seeds, no? Masyado malumot na katanim, oh. Malumot na, kailangan mo na maglinis ulit dito. Anyway, pag naalis to, linisan natin kasi mauubos naman yan ngayon. Malapit ang Pasko. So, asa na yun? No? Ito, ililipat natin tong isa dito. Ganito lang ako maglipat. Yung maliit na lang kuhanin natin mga katanim. Ayan, sa ko hahawak sa dahon. Okay. Nakuha ko na. Sa hapon ginagawa ito ha. Sa hapon para makarust siya. Ang buong magdamag. Okay. So yan, nalipat ko na, ganoon lang kadali. Ano ito? Dalawa din to? Oh, dalawa din to. Sige, pakitaan mo katanim ko paano yan. Hanap tayo na walang laman. O ito, walang laman. Oh, yan. Okay? Nakita ba? So, ganyan paglipat dito sa malumot na germination table. So, butasan natin ng bahagya. Kuhanin natin yung isa. Pero ganito katanim, hindi pa to pwede talaga ilipat. Medyo pa dapat malaki. Oh, biro mo yun, oh, may pa, oh. May free. Oh, biro mo, ang healthy ng natin. May free pa na uging. Okay? So, ganyan lang mga katanim. Sana nakita nyo ha. Nakita nyo yung paano binungkal ni katanim at linipat. So ito yung mga seedling natin ng kristala. Sa mga nagtatanong, ano yung katanim na kristala bago ba yan na seeds? Yan yung crystal lettuce. Crystal siya. Anong crystal? Di ba ang crystal mo lang naman ilalik? Tapos dati nagkaroon tayo ng dunan, then ngayon nagkaroon ng hydraulic. Ano yung kristala? Ito yung blinag natin, ito yung may reels tayo na magkapareho at magkaiba. Ang di magkaanyo, magkahawig pala, magkapareho at magkaiba. Natutuwa ako at nakilala ka. Yan yung ating crystal lettuce, pero hindi siya pelletized seeds. Yan ay raw seeds. So, ibig sabihin katanim, hindi siya yung bilog na malaki. Yes, hindi. Para siyang gakuto na kaliit na napakahirap itanim. Problema nyo na yan. Kung gusto nyo talagang makales, no, mas cheaper yung buto, gusto kong tumulong sa inyo. Kaya mayroon tayo nito. Okay mga katanim? So, available yan sa Katanim Store. Love yan. May grow ka na ba niyang katanim? Mukhang mayroon nata. Subukan natin tingnan. Hali kayo. Magkapareho at magkaiba. Ang di magkaanyo, magkahawig pala. Magkapareho at magkaiba. Natutuwa ako at nakilala ka. Ito ang ating kristala mga katanim. Ayan, kita ba dito? Yan, oh. Kristala. Oh, ano itsura? Parang ano lang din kilala ko Oh, kaso ang niya, parang hindi siya siksik talaga. No? Medyo buhaghag. Ayan, pwede na to i-harvest mga katanim. Magkapareho at magkaiba. Oh, ano yung pet niya? Oh, titignan yung pet. Oh. Yan, kristala mga katanim Available ito sa Katanim Store. Raw seeds ito mga katanim. Hindi ito pelletized. Magkapareho
at magkaiba, ang di magkaanyo, magkahawig pala, magkapareho at magkaiba. Natutuwa ako at nakilala ka. Love, love mga katanim, ang ating Kristala. Yan. Itong Romaine na to, pangako talaga itong Romaine na to eh. Ano? Ang pangarap kong Romaine. Once again, mga katanim, Kristala. Roseid siya, hindi siya pelletized. Para love, love yan.